Hello, what's up guys? Welcome back to Good Production. I'm here with Plum Notif. Giving guys another reaction video. And this time na about Flip Top, J Black versus Slack One. So napanood ko na to guys ng live. So ang panalo dito si Slack One. At sa tingin ko, nakita ko na malayo yung mararating ni Slack One kasi sa tingin ko mas nakakuha niya, nagagamay niya yung skills niya ng much better. So sa tingin ko din, maganda yung pinakita ni J Black pero sa tingin ko wala siya masyadong nakuhang magandang angulo kay Slack One. Ganun pa man guys, titingnan pa rin natin yan. Kung bago lang kayo rito sa reaction video natin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin at kung hindi niyo naman ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa baga. Ganun pa man, di ko inatake mga paborito ninyong artist. Nandito na tayo para sa facts, meaning at message. Kung masasabi na ako ng hindi maganda, kayo nang bahala magpasensya. Ganun pa man, sa description nandun yung personal na channel ko. Kung gusto nyo marinig kumanta, mag-rap, andun lang yun, mag-subscribe na kayo. May lalabas ako ng album at maglalabas ako, susubukan maglabas ng isang kanta at hopefully mapakinggan ninyo at magustuhan ninyo. Ganun pa man guys, bago tayo magsabi, bigay ko ng pedigree ko, music producer in California, manaw John Engineer, at the same time master of the therapist, man NLP, master practitioner, applied psychologist. Gawin na to guys para makarami tayo. Sa description yung personal channel ko guys. Let's get to it. Flip Top, J Black versus Slack One. Shoutout nga pala kay Enigma, shoutout kay J Black, shoutout kay Slack One, at sa lahat ng bumubuo ng Flip Top. Let's get to it. Shoutout nga pala kay Mac Rubinos. Gagawin natin yung ano mo, request mo mamaya. Advance ko na guys. Pagkatapos ng anim. Ganun pa man guys, shoutout nga pala kay Mot, congratulations. Sa tingin ko, ako very disappointed kasi natalo si Tipsy D, but it is what it is. Ganyan talaga yung laro at kung natalo man siya, ibig sabihin deserve pa rin ni Mot yun. At I mean, I'm a big fan of Tipsy D at lahat naman kayo alam yun. At sa tingin ko ay deserve ni Mot na manalo doon kung talagang nakuha niya yung laban na yun. Tuloy natin. Pagkatapos ng 6 na buwan, ito ako ulit lumalaban. Sobrang na-miss ko yung sakit ng ulo. Interesting din tong battle namin kasi parehas kami nakaranas ng veto. Kaya tingin ko magiging angle namin parehas yun. Yung inaasahan ng mga tao ngayon, ayun, mag-joke ulit ako, comedy ang magiging atake ko, pero hindi siya ganun eh, hindi ganun eh. Nire-respeto ko din yung sulat ni Slack, yung style niya, lalo na pag preparado siya. So, sana mahihatid ko. Nabilib ako kay Slack One kasi nakakatawa siya, natawa ako talaga, tawa ko ng tawa sa kanya talaga dito. Sa live na to eh. Komedyante rin to, nakakatawa si Slack, nakakatawa. Kaya kung naririnig mo to, Slack, nakakatawa. You're growing into me, you know, nagiging favorite kita, you know, the more na nakikita kita nagpe-perform. Nang maganda yung mga dala ko. Mind conditioning. Lagi niyang kinokondisyon yung mga tao para pumabot. Nakakatawa kasi ginagamit yung mind conditioning ng basta kung saan. Which is understandable. Alam mo, malawak naman yun kung paano maintindihan yung mind conditioning, malawak naman yun eh. Or sa angulo na gagamitin pero may niya, proper na paggamit. kailangan makuha niya muna yung mga tao bago niya atakin ng ano. Balanse yung style niya eh. Pero may mga battle siya minsan na, kumbaga, parang mas lamang yung comedy. Pero may mga battles din siya na pag seryoso siya, talagang lumalabas din yung mga malulupit niya na bars. Gusto ko malaman kung kakagat pa rin siya, pero meron pa rin sa isip, pumapasok pa rin sa isip ko na baka hindi na kasi wala na akong underdog effect na sobra. May nakita na nila kung ano yung ginagawa ko, so wala nang gulat factor. Sinabi ko din kay Sir, if may next ako na battle, baka pwedeng komedyante kasi yun nga, may gusto akong i-try. So malaman mo na pinagandaan kita ngayon, sana ganun ka rin. Kahit anong mangyari, magkaibigan tayo. Sana mabigay natin yung laban na hinahanap ng tao. Yun lang. Yo bro! Yeah, sana maging maganda yung laban natin. Mag-enjoy tayong dalawa. Good luck sa'yo at good luck sa akin. At yeah, ano man ang mangyari dito, congrats sa ating dalawa. Ra.
Belenton 12, nandito pa rin, Metro 10 Pasig. Pangatlong laban na ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng MCs na bubuo ng liga. Siyempre sa buong Flip Top staff. Lahat ng nagpapakahirap at pagod para sa event natin mula kahapon pa. Shoutout sa mga frontliners natin. Mga nandito, kanina pang umaga para sa inyo. At Flip Top, mag-ingay tayo lahat para sa sarili natin at para sa buong event natin ngayong gabi. Shoutout kanila. Shoutout sa lahat ng mga represent collab. Siyempre, bagong, hindi pala to represent collab shirt, pero Hype Beat, shoutout sa kanila, Crown Manila, Black Manila, Flip Top Beer, High Minds Clothing, Real Jokes. Abangan nyo yung mga bagong disenyo at siyempre sa lahat ng ibang tulong at suporta. Available yan sa likod at siyempre online. Sa ganan ko, Las Piñas City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para ay Slot 1. Para sa magina ko, kay Brenna, kay Brayden, sa lahat ng mga kasama ko, kay Serpan. Pinoy Hustler, Real Jokes, at Crown Manila. Yun. Ay, Boss Nando, ay ano, budget, yun na. Shoutout sa Ulap, Unhinged, 7-4. Shoutout sa kanilang lahat, mamaya na yung iba. At sa kaliwa naman, Lapu-Lapu City represent para sa inyo. At isa buhay champion din. Mag-ihay tayo lahat para kay Jay Black. Medyo nadidisappoint ako dito kay J Black ng konti kasi hindi ko alam kung bakit nahihirapan siyang ibalik yung dating niya, yung husay niya. I mean, alam ko marami nagagalit bakit nagsasabi ako ng mga ganong disappoint because hindi niya naiintindihan. The more na napapanood ko yung mga individual na to, nagiging fan nila ako. Siyempre, as a fan, katulad ng ibang tao na nanonood sa Flip Top ng live, at ako nakapanood na ako ng live, nagugustuhan natin sila, napapamahal sila sa atin, at the end of the day, gusto natin sila maging manatiling malakas. At alam ko, tao lang din sila, pero at the same time, minsan na kasi nangyayari yung laban, di ba? So, nag-expect palagi tayo ng the best na performance nila. At ako, nung napanood ko si J Black laban kay Sayad, nagustuhan ko talaga siya doon. At sa part na yun, nagbago yung paningin ko sa kanya. And the more na lumalaban siya, pag nakikita ko na parang mahina yung gawa niya, hindi ko alam kung bakit. Gusto kong maisip kung bakit nagkaaganon. Hopefully, nagbablog sila para malaman natin yung lifestyle nila, yung buhay nila. And at the same time, kung nakaka-apekto ba yun sa kanila bilang isang artist at bilang isang individual. Tuloy natin, guys. CAL, SSWB, Kalayla Hoops, at represent collab shirt. Yeah, score na kayo, Dark Horse Clothing. Yeah. Shoutouts Dark Horse Clothing, silipin yan. Available yan online. May mga pre-orders din ata. At abangan nyo yung mga bagong colorway o bagong disenyo mula sa kanila. At nanalo ng coin toss si Slot 1. Pili niyo mauna si Jay Black. Tignan 2 minuto dapat. Non-tournament battle naman to. Pakinggan natin. Unang banat. Vuelta Belentong 12. Jay Black. Alam mo bang bad trip ako sa'yo? Na-invento yung Vito dahil sa'yo, bro. At nataong Pasig pa to. Si boss ata ng loloko. Ano to, boss? Vito Soto? Comment section yung boboto neto? Like kung panalo si J Black. Comment kung kamukha niya si Donatello. What's up, man, ninja? Nakikipag-beef siya kay Cripply sa inggit nitong gago kasi kapag talo, hate ka ng mga tao pero like kapag nanalo. Ako na Vito para manalo, ikaw na Vito para matalo. At ang masakit doon yung sayo, si Enigma mismo o masikaso. Kumbaga ginanto ko ni Pibus. Ginanto ka ni Enigma. Pero dahil makapal ang mukha niya, papakitaan niya pa rin ako ng angas. Ipapaalala ko lang sa'yo kung anong nangyari sa Batangas. You can't spell Bisaya without B-I-A-S. Di kami makakatakas. Pero Bisaya naman yung unang MC na na-veto dahil sa bias. Si Claridel. Kaya wala nang patas-patas. Mag-ubusan tayo, ano? Mamili kayo na mabuti, mga hurado, kung si Slack 1 ba o 5K. Alam ko, binigyan ka ng mga idea ni EJ. Power at Cripply. At mga sulat galing kay 1-3 at MZ. Pero kahit gaano pa kaganda yung performance mo bilang MC, papanisin lang yan lahat pag hurado na yung tropa kong si MP. Malapit nang matapos ang isa buhay. Sulit ba yung takbo?
Sa mga MCing nalaglag, huwag niyong i-down sarili niyo. Galingan niyo, mga ropa, gumawa ng barang nakakagulat. Ang swerte niyong nakagawa ng sariling obra, yung iba dyan nagpapasulat. Pag sa kanya galing yung sulat, ibang klase yung angas ng atake. Pero pag bumapars na siya ng friction na kayo ko, anyari? Pag nag-i-spit na siya ng mga linyang, hindi siya ang nag-decide. Halatang hindi siya confident kasi yung baon niya, hindi niya type. Kunwaring nagsishift pa ng style. Pero kung kani-kanino galing, yung sulat mo, caps lock, ang laki mong sinungaling. Sa laban nila ni Vitrong, biglang umamin. Yung sarili in-expose. Bigla siyang kumanta na iba daw nagko-compose. Sa akin to madedicompose. Simulan mo na manalangin. Ako na bahalang maglagay ng cross ngayong tapos ka nang umamin. Kaya sa mga nabubuli dyan, si Slakwan ang dapat yung tularan. Tanggapin nyo na lang ng unti-unti at ngumiti sa kanilang pinaparatang. Gawin nyo na lang baluti at suotin ng dahan-dahan. Ganun pa rin kayo, yung sinasabi nila totoo, pero at least kasama kayo sa tawanan. Di ba nakulong ka? Oo, nabagansya ka. Dati kang na-prison. Tapos nung napanood si GL, bigla siyang nag-prism. Scam ang mannerism. Ako subukan mong iskamin. Ikakalat ko yung number mo sa mga group ng tindero ng kambing. Work from home na akyat bahay. Walang magagawa yung guards. Pengi lang po ng OTP nanay para makakuha kayo ng rewards. Yung dating nang hihingi ng reference tapos nagka-bars, ayun ang hihingi pa rin ng reference para magka-bars. Kaya umasa ka na lang iho na magka-veto pagkatapos nitong video. Sana sinulatan ka ng yung mga amigo na wala kung pake kung sino. Pero wala kang mabobobo dito. At hindi kami yung nalilito. Scammer ka pa rin at niloloko mo sarili mo. Maganda yung ginawa ni J Black, napakalinis to na. Pero tignan natin gagawin ni Slakwan. Narinig nyo? Sabi niya, tropa niya si MP3. Narinig nyo ha? Tropa niya si MP3. Tapos bad trip daw siya sa akin kasi ako daw nagpausa ng B2. Eh di ba ikaw sumunod sa akin? Eh di ikaw si B3. Medyo na. Game! Hindi na talaga ako pwede doon ah. Yo! Pinadala ng gubat! J-Black! Paglalaroan ko lang to gagi. Pagkat ngayon ay Slakwan ay naka-game mode at ang gubat ko Jumanji. Laman mo ba'y puro kayupan? Tapos ngayon mangangapa ka rito. Dahil ang mga mababangis sa gubat ay ginagawang pera lang sa syudad kaya maligayang pagdating apokalipto. O apokalipto! Eh di pa naisibat ang weapon yan. Pero sa paglabas ngayon ng halimaw makikita nyo tong si Apokalipto mag-temple run. Ang rararap! Putang inakatakbo na mabigyan dyan sa muling tumatak huling yapak ni Jaguar po kahit magrason. Sabihin sila lapu-lapu siya at ilayo niya yung tagpo. Pero ito'y reverse Magellan dahil lapu-lapu ang patay ngayon sa pagdaong ng barko. Ano pang akala nito? Kahit may titulo ka gago, sa akin pang mid-tier ka lang. Kahit nga sa ML, si lapu-lapu binubugbog. Sayang yung na-appreciate ko yung ginawa ni Slakwan talaga, pero in 1 minute, parang yun yung pinaka-intro niya. Which is ang sarap pakinggan. Kaya lang, yung pinaka-ender ng niya, ng intro niya, yung barko, yung tungkol kay Magellan. Ang ganda nun. Kaya lang sana make it short, like at least mga 15 to 20 seconds lang, ganun. Pero sa tingin ko na-absorb si Slakwan ng sulat niya mismo na parang sobrang siya dun. Nalasing siya sa gawa niya mismo. Which is maganda naman, pero in time wise, tuloy natin. Lang ni Badang, ano bang espesyal dito? Wait natin yun. Ala nito, kahit may titulo ka gago, sa akin pang mid-tier ka lang. Kahit nga sa ML, si lapu-lapu binubugbog lang ni Badang, ano bang espesyal dito? Ano bang espesyal dito? Estilo, mind conditioning. Laban niya kay Mot, pati kay M-Site. Puta, ginagamit yung Bisaya. Kung hindi ginagalit, hinahype o kaya pinagmumukhang kawawa. Kaso lang hindi ito gubat kung saan epektibo yung mga bit-bit mong pasabog. Pananalita mo pa lang, alam mo nang sasablay ka sa paggamit ng Tagalog. Unang basa ko sa pangalan nito, JBL ako.
JBL ka. Speaker. Tagapagsalita ng mga Bisaya. Bakit? Kasi daw yung gubat, gera, patayan. Yan ang pinanggalingan niyang mundo. Ngayon, paano mo yan ipapaliwanag dito kung lahat kayo doon magkakasundo? Kung naaalala nyo, si MP3, Creepy versus Bad, doon pa lang, planado na. Hanggang sa umabot sa laban mo kay Bitrom na alam mong talo ka. Buti na lang andun yung Mike. Mike Pantejo, Rookie of the Year plus MVP. Para maging mabenta yung JBL, pinapatunog ng MP3, putang ina. Tangina nyo. Okay. Pinapatunog ng para lang maging mabenta yung JBL, pinapatunog ng MP3. Putang inang mga Bisaya to. Tangina. si Kripli sa gubat, isang kumpol ng mga katulong Sayang na nagtulong-tulong para magtulungan yung totolo-tolongis na yon. Tangina, kahit patanga-tanga yung si Kripli, alam mo sa sarili mo na ang lakas niya doon. Lapag man sa akin kalooban na ipagtanggol ko yon, ngunit ang Bicol ay mananatiling parte ng Luzon. Ha? Mananatiling parte ng Luzon kasi tangina mga Bisaya to. Manyakis na ang bababoy pa. Ano ba yan sa Cebu? Pag 3 puno na ano nyo, backboy ka? Kawawa sa akin sa inyo. Ano bang akala nyo dyan sa ginagawa nyo maangas? Ulol, magyabang kayo sa akin kapag nagawa nyo yan sa Bayabas. Dahil ako Magyabang kayo sa akin kapag nagawa niyo yan sa Bayabas dahil ako si Islakwan. Magsisilbing karma, hustisya sa lahat ng mga ginakasa niyo na puno. At pinapasabi nga pala ng mga saging na hindi lang kampyon ng may puso. Kaya buko kayo ng pesti, ginautok pa rin Timawa. Butas na yung puno ng saging, Rick. Nilabasan na yung Bisaya. Sa tingin ko, maganda yung haymaker ni J Black, ay ni Slack One. Bibigay ko sana kay J Black yun, yung first round na yan. Bibigay ko sana yung kay J Black kasi malinis yung pagkakagawa niya. Pero sa akin, even though may konting slip-ups lang talaga, hindi naman nag-choke si Slack One. Pero yung slip-ups niya, nabawi niya ng maayos talaga at napakalinis. So sa tingin ko, dahil sa haymaker na sunod-sunod ni Slack One, nakuha niya yung first round. At doon na. Ako, guys, alam niyo ako sobrang anal ako sa mga ganyan na pag konting slip-ups na parang na kagad ako, na-cringehan na kagad ako, nag-choke na konti. Wala na yon. Alam niyo kung gaano ka-stricted, guys. Pero sa ginawa ni Slack One, dahil alam niya kailangan niyang bumawi sa part na yun. At ang dami makakapanood na marami magre-react. So talagang puro haymaker yung nilagay niya doon. So napakaganda. Well-defined yung rounds niya doon. So first round, ibibigay ko kay Slack One. Second round, tingnan natin yung gagawin ni J Black. Wala pa na, pagin natin! Woo! Congrats nga pala sa'yo, bro. May sasakyan ka na bago. Ang hirap bumili niyan lalo na kapag wala kang trabaho. Talagang law of attraction. Sa battle din na-apply na. Kaka-reference niya ng sasakyan, pati train of thought, nasakyan niya. Gago ang sagwa mo tingnan. Sa ginagawa mong kalokohan. Imagine nyo, si GL yan, tas nakaabang sa may looban, magbabantang. Bago kayo dumaan dito, if that's fine. Pengi muna pang sigarilyo para di kayo makatikim ng punchline. Line, current, electrifying to non-stop. Hinog na yung wire ng poste, oh. Magkano kaya yan sa junk shop? Shop, tindahan, sari-sari, mga mura. Wala na namang bigas puta. Ate Bebeng, pautang muna. Utang na naman. Sa katapusan, magbabayad. May huhukayin pa daw tayo, tol. Si Foreman tumatawag. Hukay, libing, dun ko to ilalaglag. Kung patay gutom na kahit walang burol, nagpapagpag. Nung naging issue yung PM3, aba pumapalag pa to. Pasali-sali ka pa gago, panay pagpag naman kayo. E di ikaw nakabisado yung menu. Guys, sobrang intense yung pagpag. Alam niyo ba na ang laking dagok sa atin yun nung nilabas yung pagpag, kasi ang tingin sa mga Pilipino, especially yung mga Indiano, ang tingin sa atin sobrang dumi.
Akala mo kung sino sila na parang, oy mga Pilipino, kumakain lang yun ng mga tira-tira mga pagpag nakakaano yun guys. Nakakasakit sa puso yun, especially galing sa ibang mga lahi na mas madumi pa sa atin. Diba? Hindi ko gusto yung mga ganung mga bagay kasi even though I'm American, nasasaktan pa rin ako pag nilalait yung kapwa natin Pilipino. Diba? Pero at the end of the day, there's nothing I can do, you know. Kahit nung ipaglaban ko, I have to be loyal in my own country, you know. Try natin. Namang inasal, magaling ka na, bitch. Pero paano mo nalamang manok yun? Sa kulay ba ng plastic? Nakatira ka lang sa Maynila, feeling mo Tagalog ka na? Gago, yung tatay mo Bisaya, yung nanay mo Saba. Wala man lang bang nagtaka? Hindi nyo ba namukhaan? Congrats sa Mission Agent Slack 1 aka Justin Nabunturan. Pasensya ka na agent, minsan di kita mapagkatiwalaan. Ang laki ng pinagbago mo mula nang pinadala ka ng Kabisayaan. Madalas si MP3 binabanatan sa post para pakinabangan at yung style ni GL ginagatasan para lamang mahangaan. Naalala niyo yung tuunto mga boss? Walang naiambag na sulat to doon sa laban. Si Kairam nagreklamo ng lubos, pinagbuhat sa 2x2, daig mo pa daw si Foreman sa galawan. Mukhang double agent ka na ng mga Tagalog ah. Kasi nagtitipid ka na sa toothpaste. Kaya double O sa mukha ni 007 magiging gas spring tong two-face. Mula sa paggaya ng estilo ni GL, pagpo-post kay MP3, pagbubuhat sa ni Kairam kasi wala kayong chemistry. Bisaya ang dahilan kung ba't yung karera mo tumakbo. Putang ina mo. Bisaya ang dahilan kung ba't hindi na pagpag inuulam nyo. At ngayon, kuperadong Tagalog ka, para ka lamang maingay na nerdo sa ako. Malaking bagay yung sinabi ni J Black, no, dahil in reality, bigyan mo natin ng facts yun. Facts mula kay J Black. Kasi in reality guys, karamihan naman ng mga kinakain natin galing din talaga sa probinsya. Mga prutas, mga kanin, at iba't ibang mga poultry, doon yung nakukuha eh. So, 'di ba? Even though magulo lang sa kanila dahil hindi lang ganoon ka-civilized, and meron na mga lugar na civilized na rin talaga, pero bilang isang Pilipino, kailangan din natin talagang sumaludo sa kapwa natin Pilipino na nagtatrabaho bilang isang magsasaka. You know, kasi yung kinakain natin, sila yung nagtatrabaho nun, sila yung nag-aani. So, saludo palagi sa mga magsasaka natin. Tuloy natin. Klatan, sapagkat patatahimikin na itong maraming nalalaman. Pihit sa liig ng dahan-dahan, kahit pa magmakaawa ka, sa taal ka mapupunta, imbis na taga-ilog naging tagalawa, kayawa ka. At pagsalba nitong kabaong, puro buto na lang lahat. Dadalawin pa kita para makiramay sa naulila mong anak. Iligaw yung kaluluwa ang pakay ko, nang walang makapaghanap. Reverse Tagalog sa lamay mo, Bisaya naman magpapagpag. Mahina lang yung ending ni J Black kasi imaginary. Ako guys, palagi I'm always on the truth. Truth in idea na parang nasa factual, fact, meaning, and message lang palagi. Pag nakakita ko ng imaginary, lahat na lang yan parang in addition na lang eh. Parang inad na lang yan sa idea ng totoong rap. Diba? Kasi nung unang panahon, wala namang mga ganyan-ganyan. Yung mga figure of speech, galing talaga yan sa literature. Literature niya ang parte ng rap, pero ginagamit. Ako always nandun ako sa katotohanan, nandun ako palagi sa ano. Yung mga left field, mga imaginary, di ko na appreciate yan pagdating sa rap. Kasi lahat yan nilagay na lang diyan tapos ginawa nilang standard. Wala namang rules na kailangan ganyan yung gamitin nyo para sumikat kayo o maging kakaiba kayo. At the end of the day, kailangan natin isipin na, you know, even though sulat siya, kailangan niyang hindi siya parte ng parang ng literatura kung saan kailangan mo maging super hustler. Kasi, you know, may mga artist kasi na parang, porkit meron silang ginawa ganito, ginawa silang kakaiba na galing sa literature. For example, nag-holorime o kaya parang ginagamit nila yung tiny substrata na yun para maging definition ng pangkalahatan. Which is para sa akin hindi maganda kasi, 'di ba? Sa'yo lang yun. Style mo yun. Pero para sabihin na kailangan lahat gumagawa nun in order na para sabihin na matalino at makasabay,
that's stupid. Kasi at the end of the day, guys, rap is rap, you know. At ako, para sa akin, may mensahe pa rin. Kaya nandito ako palagi, para, at like ko sinasabi, nasa facts, meaning at message lang ako. Facts ba yung sinasabi mo? Ano ba yung meaning ng sinasabi mo? Kung nagbigay ka man ng metapora o double entendre. And at the same time, gusto kong masuri kung ano ba yung gusto mong mensahe doon sa bagay na yun. Kasi yung may mga level daw, yung mga sobrang di ko na maintindihan na parang hindi naman applicable sa rap, hindi ko na may limit lang din talaga yung pwede mong ilagay dito talaga. And at the end of the day, you know, ang pagsusulat merong science diyan eh. At naintindihan ko pa rin, don't get me wrong, na-appreciate ko at nire-respeto ko yung iba. Gusto ko lang marinig ninyo kung ano yung tumatakbo sa isip ko at ano yung gusto ko. You know, kasi hindi ko rin pwedeng sabihin na, wag niyo lang sabihin na bobo ako, natatanga-tanga ako, kasi hindi ko ina-accept kung ano yung gusto ninyo. Nandito kayo sa platform ko, nasa reaction ko kayo. Kung ano yung thoughts ko, sana matanggap ninyo. Kasi nandito kayo, gusto niyo malaman yung thoughts ko thought process ko sa ganitong bagay. At sa iba naman, pag nakita ko nagre-react yung iba, ganito yung idea nila, I have to respect it kasi ganun yung gusto nila. You know, pero dito sa platform ko, ganito yung gusto ko sa platform ko, ganito ako mag-isip, ganito yung gusto kong mangyari. So, kung may iboto man akong iba, hindi man para sa inyo yun o hindi man yung artist na gusto ninyo, sana pagpasensyahan nyo lang. Kasi at the end of the day, yung gusto ko yung masusunod kapag tinitignan ko yung isang bagay. Tuloy natin, guys. At hindi man tayo magkapareho ng opinion at values at paniniwala, okay pa rin. Tuloy natin. Alam ko daw yung menu sa mga inasal. Uy, mali ka na nga, Taki Chong. Kapwa mo Bisaya nagsabi nun, hindi ako. Utang ina mo. Kayo, mga Bisaya kayo ha, sandugo na tsinelas nyo, lagpas pa daliri nyo sa paa. Di-distract kasi. Di-distract. Ba't siya ba kindat ng kindat? Putang ina mo. Sa mga hindi nakakaalam, ang tawag sa sakit nito, Bell's palsy na nag-glitch. Ang social ng pangalan ng sakit mo to, hindi ka na ma-reach. Pero alam mo kung anong pinakamahirap na sasapitin mo dito sa round na to? Dahil sa kahihiyan, titigilan mo ngayon kumindat-kindat at gumanto-ganto. Sige, kindat! Game! Ang totoo, gusto ko lang i-congrats si J Black. Kasi nag-gym na siya. Yung dating humpak na palong-palo, ngayon, healthy living na. Totoo pala talaga. Nung una, ayoko maniwala. Ang lalaki nang ng muscle, oh. Grabe, no? Hulmang-hulma yung pagkabisaya. Bisaya, dahilan kung ba't may Ang ina nyo. Totoo yung sinasabi ni Slack One na kasi umuwi kami ng probinsya nung high school ako eh. Kasi kailangan namin tumulong sa lupa, nag-uuma kami, tapos nagtatanim kami ng palay, nag-aalaga ako ng baboy, may kaber din ako doon. Tapos yung kapatid ko may kalapate, meron kaming malaking parang bahay, tapos ang dami namin manok, mga 100 yata yun. Nakita ko yung tito kumukuha pag nakita niya yung manok, tinitignan niya yung cage. So may nakita siyang itlog na parang nag-iisa. Kinakain niya yun ng raw. Sabi ko, shit, ganun pala. Pero syempre nasa probinsya ka, 'di ba? So lahat fresh. Tapos nung umuwi ako ng probinsya, ang dami nagre-regalo ng mga kung ano, mayroon ako nakuhang melon, may saba. High school pa ako noon kasi sa tingin ko, nung high school ako, pogi ako sa probinsya. Mga tawag sa amin, taga-leeg yata yun. Sa Samar kasi kami, sa Gandara. Tapos noon, malapit kami sa ilog, so doon kami sa ilog. Pagdating naman ng umaga, gising kami. Alas 6 pa lang tulog na kami. Tapos, punta kami doon sa pagising namin ng alas 3, alas 4. Naglalakad lang kami. Punta kami sa pinakadulo, puntahan namin yung lupa namin, nagbubungkal kami kasi meron kaming palayan, tapos meron kaming taniman ng mga mais. Tapos meron kaming puno ng mga santol. Ang dami nun, guys, ang dami. 3 sako, 4 na sako, hindi pa rin napupuno kasi hindi pa rin naubos yung mga santol. Ang laking puno nun, guys. Parang pag niyakap mo, kukula ka. Siguro kailangan 10 tao yung yumakap dun sa puno. Sobrang laki. Tapos yun nga, yung naalala ko nun. Tapos nung pag-uwi ko ng Manila nun, after a year, kasi kailangan namin mag-move doon para sa lupa namin. Tapos nung
bumalik kami sa Manila nung after a year. Tapos parang naging bato-bato ko tingnan. Sabi ng mga kababata ko, sabi po, Bisayang-Bisaya ka." Tawa ko ng tawa dun eh. So may katotohanan sinasabi ni J Black, talagang may katotohanan dun. So kahit ako natatawa dahil nakakahiya man sabihin, totoo talaga eh. Kasi yung mga taga-probinsya, pag pupunta sila sa Pilipinas, parang hindi define yung ganong katawan nila kasi nga sanay sila sa ganon. Pero yung mga nasa Manila na pumunta sa probinsya tapos naggawa ng ganon, nag-iiba yung katawan talaga eh, sa totoo lang. Hindi ko alam kung bakit, pero dahil sa environment, sa pagbabago, dahil sanay sila sa environment na yon, normal lang yung katawan nila, skinny sila, parang medyo tone ng konti, as healthy yung pagkain. Pero dahil tayo nasa Manila, medyo thick tayo, medyo may malaman. Tapos pag pumunta tayo ng probinsya, tapos nagkayod-kayod tayo, yung nagiging more toned tayo, nagiging more masculine. So nakakatawa yung sinabi ni Slack One. Tinamaan ako pero there's nothing we can do kasi ganun talaga. Kaya nung nasa Manila na ako, nung nag-third year ako, at saka second, third year, naging skinny ako, bumalik ako sa dati. Tapos long hair, kasi idol natin dati ng mga panahon, mga Japanese, mga ganyan-ganyan, Meteor Gardens, skinny, lahat ng damit pwede mong isuot, di ba? Ganun kasi yung advantage yun, di katulad ng ngayon na medyo laki-laki din yung katawan ko. Kahit magsuot ako ng extra large, parang ang liit pa rin sa akin eh. Sa mga nakita sa akin, kasi pumunta ako dyan, talagang, diba, makikita na nyo. Tuloy natin guys. Nakakatawa si Slack One. Tuloy natin. Hulmang-hulma yung pagkabisaya. Ayon sa masugid na pananaliksik, 250 million years ago, nang una nang exist sa mundo natin ang mga Homo ayasib. Kaya, pero sa paglipas ng panahon, yung lahi unti-unting nanganib. Alam mo ba't kayo naubos? Kasi yung ninuno mo, ang akala, pwede alagaan yung T-Rex. Ang ginawa, inuwi. Kala nila, mapapaamo nila, oh. Pinagkakain sila ng dinosaur, eh. Utangin na mo. Hoy, puro Bisaya, no? Natural. Target lock, lalong-lalo sa'yo. Kribli, kung nakikinig ka, ibabawi kita sa mga hayop na to. Hindi ako papayag na hindi kayo mabawian kahit saan pa to umabot. Anong pakiramdam na ikaw naman yung Bisaya ngayon na napapalibutan ng Tagalog? Tangina! Pinagtulungan yung tao malaglag. Matawag lang yung Bisaya na greatest. Eh di totoo nga talaga yung kasabihan na you can spell Bisaya without B-I-A-S. Eksakto! Slack One versus J Black. Labanan ng dalawang nabito. Di ba ang kulit? Kaso ako nabito lang. Ito, nabito na. Binito pa ulit. Putang ina. Pinagtripan ng putang ina. Iyakin pa pati. Alam mo bakit ka pinagtripan? Bisaya ka kasi! Alam nyo, ito, may mga nagagalit sa akin na sa mga post ko sa page kasi sabi, ba't tinatawag mo Bisaya yung mga ibang mga Tagalog yan? Sabi ko, hindi. Hindi porket Tagalog ka at tinawag kitang Bisaya, Bisaya ka na. Pag sinabi kasing Bisaya, derogatory term kasi yan sa idea na ignorante ka. Kasi hindi mo alam yung rules o yung values o custom sa Kamaynilaan. So dahil hindi mo alam yung rules, parang yung mga kilos mo, pang ignorante. So pag ignorante, ang connecting na pangalan doon ay mga Bisaya. Kasi usually mga Bisaya, pag pumunta ng Maynila, hindi nila alam, nag-jaywalking sila, gumagawa sila ng krimen, nang re-rape sila, nakakala nila okay lang, mga ganon, nagnanakaw sila sa mga jeep. Maraming ganyan sa amin eh, kasi karamihan ng mga Bisaya na hindi makapaghanap ng trabaho, nag-i-squat sila dun sa amin. 'Di ba? So doon sila, tapos tinuturuan sila kung paano, tanyo na kung ano yung mga ginagawa ng mga individual na hindi tama. Ganun pa man, yun yung mga bagay na yun. So pag tinawag kang Bisakol, hindi ibig sabihin Bisaya ka. Ibig sabihin, hindi porket Bisakol ang tawag sa'yo, taga Maynila ka, hindi ibig sabihin Bisaya ka, kundi ibig sabihin nun, ignorante ka. So ginagamit yung word na Bisakol dahil isa kang ignorante. So pasensya na sa mga Bisaya na misunderstood ako, na akala ninyo, pagka tinawag ko yung Bisakol, o yung mga taga Maynila na yun, ganun yun. So ignorante ang tawag to. Tuloy natin. Lumaki na siya, lumaki na yung meaning. Ayan, isa kang Bisaya, isa kang corning writer, bonding writer, solid liner, chongqing liner, working dicer on in fire. Di ba naglalalamog ka? Movie rider, outfit rider. Gag.
Toxic driver, bum, 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 lamog ka. O di ba yung scheme? Minak lang ng ganon kung saan na tumalon, parang nag-parkour para ipakita sa lahat ang pagbabalik ng Mac na parang MacArthur. Ngayon, sino unpredictable sa atin? Ngayon ka mag-angas. Mas unpredictable pa ako sa St. Ice na nag-freestyle kunyari pero meron namang mga bombero sa labas. Talaga pala kay Saint. Putang ina mo, mas kupal pa ako sa Bisaya. Mali ka nang binabangga. Tingnan mo, matalo lang talaga ako rito sa pong Bisaya bubulagta. Ano mo? Kung yung mga Tagalog sa gubat, tagulangan nyo, ibahin mo o gago. Ngayong nilapag ka dito sa Manila, ang lagay mo delikado. Kung umaasa kang manalo, ang sagot ko ay malabo. Dahil magpapatalo lang ako kapag ulol walang Bisaya na hurado. So sa tingin ko, nakuha ni Slackman yung second round. So although magaling si J Black, pero maganda yung mga haymaker ni Slackman talaga. At maganda yung performance niya. Hindi lang ganun ka-define yung ginagawa ni Slackman, pero dahil sa karakter na ginagawa at na-build up niya, nag-aakma yung style niyon para sa kanya. So Slackman para sa akin, first and second round. Ganun pa man, respeto pa rin sa third round, pakinggan natin. Na-landslide lang si J Black dito. Kasalanan niya rin naman to kasi pumili siya ng komedyante, di ba? Mahirap kasi itapat yung malaseryosong panglalait ni J Black laban talaga sa komedyante na talagang may punchline din talaga eh. So other than that, yeah, tuloy natin. Okay lang. Okay lang. Grabe ka mang lait sa mga Bisaya. Okay lang. Kasi, ang ganda ng mga preparasyon na ngayon eh. Lalalim ng sulat, pre. Siglalim ng ocean. Ang galing mo talaga magsulat. Poison. Ang ina talaga, oh, pag nagundo, okay lang kahit mabawasan yung TF, no? Basta maganda performance. Okay lang, sige. Kasi, ganda ng mga sulat. Halatang hindi niya sulat, di ba? Puro invento pa mga naging scheme niya. Kung ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw Slack, Siamese twin ka. Walang personality, walang creativity, ni walang sariling pirma. Hindi rin siya ang magsusulat ultimo huling habilin niya. Tsaka ba't ka ba geto ng geto? Pina-social mo lang yung salitang squatter. Tsaka, paano ka mag-i-improve kung dyan ka nag-settle bilang rapper? Puro kotse pa sa music vid. Kala mo talaga, nepo baby sa actual. Ulul, hindi ka mukhang anak ng kontraktor. Anak ka ng kontraktual. At diba inadapt mo yung kanal humor ito? Wala ka talagang kapararakan. Ultimo yung nagninido, nagawa mo pang gatasan. Tamang sunod kay Zayt, kay Poison, pati na rin kay Lip. Isa kang human centipede. Maliban sa puro halik sa puwit, meron ding tai sa bibig. Shit. Yan na ba na ambag mo? Puro nakakadiri tang ina. Pinatunayan mo lang na Tagalog ka. Nakikinabang sa tera-tera. Kung ina, nasasaktan kayo. Yung mga Bisaya yung ginano'y Betrom, react sila. Ang mga iyakin kayo pala. Ang ina. At ikaw wag kang bida-bida. Kasi hindi ka naaalala. Ultimo sa paparody at panggagaya si Cripply pa mas nakilala. Kasi isa kang Zaito wannabe at puro parody pa more. Project na mga ghostwriter na sa akin ay lipol. Manatili ka na lang sa bottom tier pag may mekaniko at tikol. At paniguradong magbe-break kayo ng asawa mong minor. Kaya sa Isa Buhay 2026 Enigma, bigyan mo ako ng reason. Isa Buhay champs lahat ng contender tsaka mga veterans sa season. Maglabasan tayo ng muka, huwag kayong magtago sa mga pangalan nyo. Pakita nyo sa akin mga pagmumukha ninyo. At papakita ko mga kahinaan nyo. Yabang, no? Si ganon din naman to. Huwag nyo nga akong inaano. Daig ko pa si GL sa laban na to kasi isang grupo kalaban ko.
Hindi ito tulad ng Sinagtala versus Ice Water na alam na agad pangalan ko. Pero ubus yung mga kilala mo pag ako nakilala mo. Nalito ako. Nakilala mo. At ikaw, di ka kasali. Pero magpasalamat ka pa rin pare. Kasi malamang marami ka na namang signal lines na sa linya mo. Putang ina. Sayang, nagpabaya na si J Black kasi alam niya, hindi niya na nakukuha yung crowd eh. Wala na yung charisma, wala na yung juice, yung mojo ng linya niya. Which is okay lang naman, pero hopefully sana tinduloy para niya na maayos. Na line. Nasa. Time. Hindi, kahit nag-joke siya, ano pa rin na. Respeto pa rin. Pero kahit kampiyon ka, hindi na ako eligs. Abanggit mo si Creepy, sino yun? Hindi umabot ng semis? Here. Okay, bago ako mag-umpisa ng round 3, gusto ko lang malaman niyo si J Black. Si J Black, may puso ng kampiyon. J Black, puso ng kampiyon, okay? Ang tanong, bakit Ice Water? Oo, Ice, bakit? Ang bottom line, anak niya yun. Oo, pangalan niya ng bata. Kaya hindi ko mali kung siya'y madamay at sa linya ko'y makakawawa. Sa laban na to, ang lalabas na masama ako pa ata. Sapagkat ang barko Titanic at alam mong sa ice na tama. Ngayon, puso ng kampiyon naman ay ice fest. Ito yung ice pick sa chest. Yeko, darket, atake sa puso, cardiac arrest. Kaso lang ba't tumitibok pa rin? Eh dapat nga patay na to. Wala kang puso ng kampyong Black, isa kang masamang damo. O masamang damo sa gubat. Puro itim ang pinakalat hanggang sa kung saan tumubo ang mga itim niyang balak. Yung produkto niyo na ban, pilit pinapalusot, black propaganda nagmamater. Parang sorcery, pati kuryente ni Sasuke sa gubat, biglang nag-loss of power. Di ba kayo napapaisip? Loss of power, blackout, sorcery, black magic, black propaganda, blacklist ban, nakuha yung pattern sa bawat bar. All black ginawa ng key points, highlighted parang star. Coincidence? Hindi. Stars align at ang revelation, magko-connect lahat ng linya parang constellation. Kaya I'm starting shooting stars. Pag nag-collapse, black hole. Death wish, pagpitek, nirana, starfall, yung landing. Alam mo na ako saan tatama sapagkat Mike Sweet kay Makodi, lahat ng babagsak sa black o sa black. Wakanda shooting, walang cut, rolling. Pagka-blockbuster, kitang now showing. Kaya right na sa dibdib, walang umpay sa pagdiktek. Pagkalabit yan ay mauugap at itindig. Mamamantig pa pandinig. Tit! O, puro lang ganon. Tsaka nyo alamin kung tumitibok pa ba yung puso ng kampiyon. Kaya black ano na? Black ano na? Hindi ako si Pistol na kayang ma-upset ng mga mahihinang bara mo. Hindi ako si M-Side na magpapagulpi lang sa paro-paro. Hindi ako si Jonas na kayang talunin ng mga freestyle na mahina. At lalong di ako si Lipram na pag natalo ang nirarason partida. Sino ako? Ako si Slack One. Misteryo din kung tatawagin na kung mas malakas ako sa kanilang apat, sino nagsusulat sa akin? Sorry. So, yun na yun guys. So, big props pa rin kay J Black. Sayang yun. But other than that, bonus lang naman yung third round. So, sa tingin ko, na landslide si J Black, Slack 1, first and second round. Welcome na itong 12. J Black vs. Slack 1. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 5-0. Magigay para ay Slack 1. Ay, ibibito ko pala. Ibibito mo na naman, boss. Ganun pa man guys, salamat. Ganun pa man kung bago lang kayo rito, huwag niyo kalimutan mag-subscribe guys, like at share natin at mag-comment na rin kayo kung nagustuhan yung reaction din. Ganun pa man guys, galingan niyo sa lahat ng bagay na gustong gawin sa buhay niyo, sa pamilya niyo, mga kaibigan niyo, mga tao na nakapaligid sa inyo, at higit sa lahat. Higit sa lahat guys, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Vibes at kayo lahat yan. Peace out.